Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media ang ulat na lilaglag na nga ang mga sanggano sa loob ng palasyo na si Kuting ay isang indikasyon ng lumalalang sigalot sa pamahalaan. Ang pagkalat ng pulburon ay tila naging metsa ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga tauhan ng administrasyon. Ang ganitong pangyayari ay nagpakita ng pagkawala ng tiwala sa liderato. Ang pulburon ay maaaring simbolo ng kontrobersya o iskandalong nagdulot ng kahihiyan sa kasalukuyang rehimen. Ang ganitong isyu ay hindi maitatago sa publiko at nagiging sanhi ng mas malawakang nagalit ng mamamayan. Ang pagtalikod ng mga kasamahan sa pamahalaan ay isang seryosong hamon para kay Kuting ng Norte sa politika. Ang pagkawala ng suporta mula sa loob ay madalas na nagiging simula ng pagbagsak ng liderato. Ang tanong ngayon ay kung paano haharapin ni Kuting ang sitwasyong ito. Kailangan ng mabilis na aksyon upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng tiwala ng bayan. Ngunit ngayon pa lang ay talagang sirang-sira na ang tiwala ng taong bayan kay Kuting ng Norte dahil sa kanyang pinapakita sa kanyang mga pangako at na hindi niya tinutupad. Mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nandito kami para magbigay sa inyo ng suporta. Ang pwede lang namin maibigay sa inyo pagkain, tubig. Hindi kami titigil dito, mga kababayan. Okay, hindi tayo titigil. Ipagdasal natin ang ating... Sa mga kaibigan ko sa kapulisan, saka sa military, mga sundalo, panahon na po na sumama ko kayong magdasal para sa ikabubuti ng ating bayan. Wala ko akong hingilin sa inyo. Katulad na sinabi ko, for the past few days, never akong humingi. Ngayon lang ako hihingi. Yeah, actually, Kuya Licons, natatraffic na si Kuya Licons, nasa EDSA. Nasa kuwan po, along Ayala na po ako. Umiikot Corner. Hindi umiikot. Heavy traffic na talaga. Heavy na. Ayan. So, ibig sabihin, ayan, ito, may sinend sa ating video. Ayan. Ayan yung mga tao ngayon sa EDSA, mga kababayan. So, mga pulis, nakakatuwa naman natin mga palanggang mga kapulisan. They're really friendly, sana wag pigilan yung mga sentimento ng ating mga kababayan, si Kuya Ermi, si Kuya Ermi, may isa tayong kababayan na gusto. Ayan, Kuya Ermi, nasa Pilipinas na si Kuya Ermi. Yes. Kuya Ermi, yan si Kuya Ermi, tayong kababayan. Hello, Kuya, nasaan ka? Yes po. Nasaan kayo? Nasa Pilipinas pa kayo, Kuya? Yes po, yes po. Nakauna po ako, Madam Marlica. Yes po, nasa ano po ako. Nasa Mindanao po ako, sa Agusan del Sur. Okay. Kamusta dyan po? Nasa Mindanao po ako, sa Agusan del Sur. Okay. Kamusta dyan po? Medyo mainit na po ang sitwasyon po, Madam Marlica, kasi yung mga tao kasi nung nagsimula pong gipitin po si Sara Duterte ay bigla na pong yung mga tao kasi parang gusto nang tumulong kasi parang paggigipit ay klarong-klaro na pong pamumulitika. At ang mga ginagawa po doon sa Congress, sumusobra na po. Ang mga tao po ay hindi na po nagustuhan. Lahat po ng aking pong mga nakilala at mga kagrupo ko po, gusto na pong pumunta ng Manila. Talaga? Maganda pong balita yan. At least may sabihin. At ngayon pong sitwasyon po dito sa amin, nung una po, yung lahat pong sumama kay Duterte nung panahon ng 2016 na binigyan po sila ng kumbaga time po na mabigyan po ng mga posisyon, mabigyan po ng mga projects. Ngayon po iniwan na po si Pangulong Duterte at si Inday Sara.
Aha. Oo. At Totoo sa nga. ngayon po nga, Madam Maharlika, ang lahat po ang mga tao po dito sa probinsya po namin ay gustong-gusto na po na makilahok dito. Pero sa sobrang layo po ng aming pong lugar sa Manila, hanggang sa panood na lang kami sa social media at sa telebisyon. Yun nga po eh. Kaya ngayon nga po, sir, talagang ang mga tao eh, sa kasalukuyan ngayon na, ayan, ngayon po ang sitwasyon sa EDSA. At patuloy tayo nag-aantabay dito, mga kababayan, sa lahat ng mga pananda na nagbibigay ng tulong. Kaya kayo po noon pa na ikaw Madam Maharlika nagsasalita laban tungkol sa mga anomalya po ng Marcos administration at saka si Lisa Satanas. Ikaw na po yung aming iniidolo at tinitingnan dito sa social media dahil lahat po ng mga binubulgar nyo ay totoo. At ngayon nga, vindicated kayo sa sinasabi ni Pangulong Duterte kagabi na yung katulad ng PSG na nagpakamatay ay dahil kay Lisa Tanas. Katulad ng PSG na nagpakamatay ay dahil kay Lisa Tanas. Kuya, pahinaan ang radyo mo para yung feedback. Marinig natin yung boses mo ng maayos. Kuya, pahinaan ang radyo. Yes, o nga pala, Yes po. Okay. Nag-e-echo ng bonggang-bongga. Oo, para marinig ka mabuti. Yan po, okay na po. Opo. Wag po kayo mag-alala dyan na sa EDSA. Kami Miss po Cathy. bahala. Hello. Ay, Wag po kuya. kayo mag-alala sa EDSA. Kami po ay magpapadala ng Hello, aming Ma'am tulong Cathy. sa inyo. Ng tubig. Okay na po yung pagkain. audio ko. Maraming mga volunteers, Okay na. panawagan sa mga volunteers, magsimba na po tayong lahat. At kayo po ay talagang kailangan nyo ng mag-speak up day dahil sobra na po talaga ang ginagawa ng gobyerno at kailangan ninyong kumilos. Ayan, sige sis, interviewin mo ang ating mga palangga dyan ngayon at ako'y makikipag-coordinate lang dito sa mga nagte-text sa akin. Go, go, go. Yung mga yan, kuya, yung taga Mindanao, pagtuloy nyo lang po ang pagmamatay. Laban lang. Pagbabantay. Oo. Yes. Laban sa tamang landas. Correct. Sa pagdadasal at sa Panginoon. Oo. Hindi po tayo magkakamali pag ang Diyos ang ating tatakbuhan. Yes. Yun po. Aha. So, kuya, madami na nga daw po yung talagang yung tao kaya nakakatuwa. Teka kung makukontak ko si JM. Sige lang, magbigay lang kayo ng sentimiento dyan sa ating mga kababayan. Nag-message si Maui, sis. Nandun na ata siya. Wala pa nandun na ba? siya. Okay. Sige, tignan natin. I'm not sure. Kung ano man yung gigil ni Ma'am Maharlika, mas maggrabe pa gigil namin sa personal lang. Opo, kasi kayo talaga diretso nakakaranas ng kahirapan eh. Grabe. Napakakad. Terrible level. ng hanap buhay namin ngayon. Yes. Talagang kakayod lang. Kaysa huminto, wag naman huminto. Kasi kahit paano para may i-remit sa pamilya. Correct. Ang hirap din kuya ng buhay nyo, sa totoo lang. Hirap. Hindi siya joke. Hindi normal na trabaho to. Umabot na kami ng 12 hours. Kuya, magkano ba kinikita ng taxi driver ngayon? Ngayon, ma'am, kinukuha ko is yung 1,000 lang. So, 10 hours yun. 1,000, 10 hours? Oo. Yung inuwi, tinitake home ko. Ano take home? Yun na lang, 1,000. Kinikita ko. Labas na lahat yun. Labas na lahat. Akin na yun. Okay. Ilan ang anak mo? 3, ma'am. 700. Yung baon nila. 700 pesos a day. Oo, yung baon, 3 na yun. Yung 300, anong gagawin? Budget sa pagkain. Buti nga, kahit paano, yung misis ko may mga part-time job. Aha. So nakakatulong siya kung, di ba? Malaking tulong sa akin. Yes, that's good. Grabe. Yeah, so Pero patuloy. Go ahead, sir. dati, yung 1,000 na yan,
Kalahating araw lang yan. So ngayon, talagang side na yung, buti nga yung 1,000 a day, kinikita pa. Pero yung mga nakarangkwan, 700, yun, mga ganun lang. Mhm. Tsaka Yeah. lang talaga para may ma-remit sa pamilya, may uwi. That's true. Mhm. Kasi yung transportation dito sa Manila, wala nang limit. Kung sino-sino na lang pwedeng bumiyahe. That's true. That's true. Kaya So tingnan natin grabing, grabing hirap natin sa ano no, oo. sa ating Pero sila, pag kumuha ng pera ng bayan, bilyon-bilyon, parang ayaw pang pag-usapan. kaya nga si Sir Ermi Piedad. Ayan, Yes po, sir. Madam Maharlika, yes po. Oo. Ano na ang sitwasyon? Nasaan ka ngayon, sir? Nasa Agusan del Sur po ako, ma'am. Gusto po namin pumunta sa Manila kasi nga inimbitahan kami sa grupo ng PDP na Okay. pumunta na ng Manila kasi sabi ng leader namin, pero ngayon nga nahirapan kaming kumuha po ng budget kasi hindi namin alam kung ilang araw doon. So, At pero saka gusto mo talaga ang mahal po ng plane ticket po ngayon, Ma'am Maharlika. Kasi kahapon nag-inquire kami sa online, umabot na po ng 11,000 kapag umalis kami ng 2 araw mula ngayon. So bakit po nagkaganon? Sobrang mahal po. Kaya ang plano namin ay maghanap po kami ng sasakyan kasi marami po kaming gustong pumunta diyan sa sa Manila kasi nga nananawagan na. Noon pa kami nag-aantay na mangyari ito. Oh, wow. So, I think ito na nga daw po kasi ito na nga siguro dahil sa mga statement ng Pangulong Duterte. Kaya I hope ang ating mga kababayan ay makilahok na dyan sa ating EDSA Speak Up Day. Dahil Kaya Ma'am Maharlika isa rin, maputol kita Ma'am Maharlika kasi kami nga rin dito nagpiprepare na ang namin, binabantayan lang namin kung ano mga pangyayari ngayon sa Manila at saka naka-ready na po kami. Ang plano namin, mahal yung eroplano, ay magla-land trip kami. Yun ang nagiging desisyon namin ngayon dito. Marami kami ma'am kasi maraming supporters talaga si Tatay Digong dito. Tahimik lang. Ilang araw bang biyahe ngayon mula dyan sa kapag nag-bus kayo? Actually, kung aalis kami ngayon, dalawang araw lang po makakarating na po kami ng Manila. Dalawang port na po yung port ng Surigao at saka port po ng Sorsogon. Yun po ang destinasyon namin papunta pong Manila. Kaya nga marami po kami ma'am. Alam niyo, ang grupo po namin dito sa PDP Laban kahit wala po kaming natatanggap na ayuda o kaya natatanggap na tulong mula po sa partido pero kumikilos po kami na gamit po namin ang aming inisyatibo na ay ipaalam po sa mga tao na ito po yung totoong nangyayari ngayon. Kasi wala kaming kakampi dito sa probinsya, ma'am. Lahat po ng mga politiko nasa admin na po. Yung mga maliliit na tao ay wala po. Ipupunta kampi ni Inday Sara at saka ni Pangulong Duterte. Oh, okay. So, naku, talaga naman, kaya na mga palangga, pati mga taga Mindanao, gusto nang pumunta ng Maynila. Yes po ma'am, nandun na po ang iba ma'am, pumunta na po nagsimula na po nung linggo. Ang mga taga Davao City, nagsimula na po. Kaya nga kami, rin ay nagpaplano dahil alam mo naman sa krisis po ng panahon ngayon, hindi po kami kaagad-agad makaalis kasi alam mo naman na wala po kaming kumbaga is hindi naman po kami mayaman na right away po makakaalis lalo na sa sobrang layo po namin. Yeah. Yeah, naintindihan namin yan, kuya. Sige, keep in touch tayo, kuya. Nag-message ako sa iyo sa email ni Maharlika. May nag-email ako sa iyo para po na personal niyo po ako makakausap kasi kami sa may GC po kami dito sa Agusan del Sur. Ng lahat po na nakasamahan namin sa grupo ay wish namin na right away po makapunta kami kasi malaki pong tulong pero yun nga hindi namin paano yung inaano namin yung papunta doon pwede na kaming mag-pocket money kahit maliit alam namin na may mga pagkain doon at ang hindi lang namin alam
kung ilang araw at saan po kami matutulog habang po ay hindi pa po nagka-climax ito pong ginagawa nating pag-aaklas. Pag-speak up day o pagdadasal dito mga tao. Yes po, Again, mag-pick doon up na po po sa tayo mga nila po. palangga na mga nasa buong bansa o nasa Amerika, sa lahat po ng mga gustong tumulong, yan po yung email natin. We will send you directly the message kung saan po kayo pwede magatid ng tulong, tubig man yan, pagkain man yan, o Correct. yung presensya ninyo, yan po ang ating email. At sige kuya, mag-keep in Sige. touch tayo kuya ha. At Ma'am Sir Licons, bumalik ka kapag Sige po, meron ka thank you ma'am. I very Salamat po, appreciate. Madam Marlica. Salamat Na Miss nakapasok po. Miss Kati Binag. Thank you. Ilabas niyo na po yung video para wakasan na po lahat. Para malaman na po ng mag-alala, taong kuya. bayan. Huwag ka mag-alala, kuya. Yeah, huwag ka mag-alala dahil si Inday may hawak din na video. I think this is about Salamat it. po. Sa panahon na po ngayon, panahon na po. Opo. Okay. Yes, panahon na. Salamat, Ayan. salamat. Thank you so much. Ayan, mga palangga. So, patuloy na nangyayari ngayon dyan sa EDSA, sa mga kapapasok lang. Sis, grabe ha. Ang dami-daming tao talagang siguro nga dahil sa panawagan ni Pangulong Duterte sa mga military kagabi na ipagtanggol nyo ang bayan, ipagtanggol nyo ang soberenya. Kaya talaga Tama naman naman. napakabilis ng ng Responde. tao. May responde right away. So I hope ligtas lang po kayo diyan. Ako dito, sabi ko nga ay talagang hindi po tayo titigil. At sabi ko hindi na tayo matutulog hanggang Pasko o wag na natin paabutin ng Pasko we're here to support you mga kababayan. Huwag kayong mag-alala sa pagkain, sa tubig at Oo, andito tutulong lahat. kami. Tutulong kami. Hanggang si Mananawagan din ako dun sa mga magtataho, fishball. Punta ho kayo Oo. dyan. Oo, sa mga magtataho, na mga nag-fishball, ayan. At ililibre natin, Yes, utusan ililibre natin sila JM, I will send in, may Nagbebenta mga ng binigay inumin. sa atin. Actually, may mga Correct. nagbigay ng mga palangga. May access naman ako kay JM. I can send all your help. So, Okay. thank you so much. At sis, ayan, ikaw din, may, i-forward ko din yung number dyan. Mas, the more the merrier, ika nga, na Yes, maraming sis. nagko-coordinate. So, wag nating tigilan dahil kailangan na tuloy-tuloy ito. Ito, nasa na yun? Gabi sa nagkakura ng boses. Okay? Ayan. Okay. Alright. Okay, grabe, dumadami ng adan. Sis, magsalita ka muna at dahil may call tayo. Sige, Okay, magsalita sige ka sis, go lang. Okay, mga kababayan, manatili tayo nakantabay sa nangyayari dyan sa EDSA para po tayo ay maging updated sa bawat galaw. And kahit wala ho kayo dyan ngayon, kung nasa malalayo kayong lugar, ipagpatuloy nyo po ang pagdarasal para sa ating bansa o inang bayan. Dahil ang ating mithiin ay hindi upang gumulo, but bagkus ay ito ay mapabuti. Dahil nagkakaroon na ho tayo ng undeclared martial law. And bilang babae, wala na hong respeto ang ilan sa ating mga leader na dyan, na nakapwesto. Sis, Yes. may mautusan ka ba na kailangan daw ng maraming tubig doon ngayon? Ngayon? So baka pwede tayo magpadala ng tubig, magpautos tayo. Oo, Yes, sino bibigyan ko ng number, magpapagrab ako. Ako mismo. Okay. Sunod-sunod. Okay. Magpa-grab ka na, sige. Ibigay mo tong, isend ko sa'yo, sige, habang nag-uusap tayo, isend ko sa'yo. Okay, sige. Okay. Tubig. Magpa-grab ka na. Tama. Good idea, tusa ko si no? Bianca. Gawin ko na now. Gawin mo na ngayon. So mga kababayan, thank you sa lahat ng help ninyo. Sige, send ko sa'yo yung, siguro si JM na kasi nandoon sila. Ito yung number niya. Sige. Kausapin ko. Meron tayo May grupo tayo. Ni JM? Sa grupo natin, doon sa group chat natin. Kasama ba siya doon? Hindi, sis. Sa A. Sa A natin. Sa A. Okay. So ito. Okay. Si Maui, may number ka ni Maui? Meron. Okay, si Maui na lang. Magpatid tayo ng tubig. Okay, magpatid tayo ng tubig. Okay, yung mga tao daw kasi dumadagsana, mga palangga. Sige, we will send money para sa mga tubig nila. Alright, sige lang. Okay.
Ayan, may mga nagme-message, mga nagre-responde ng mga tubig. Ayan, ayan, ayan. Okay. Naku, yung kaibigan ko. Ang kaibigan ko nag-text sa akin, sis, pahingi ako ng contact para bigyan ng mga tubig and all. Sige, magpadala tayo ng maraming tubig ngayon, mga kababayan. Alright, contact number. Tignan natin, ha. Pagpadala na rin ng pagkain, kung ano pa Ilang man. bottles, sis, ang gusto mo padala ko? Kahit ano, sis. Initial. 2,000. Okay, sige. 2,000. Okay. Oo. Tapos pag nag-message sila, magpapadala pa tayo, no? Kasi kawawa naman yung ating mga kababayan. At ito, isang malinaw to, no? Na 500, okay? 2K, o sige. Ito'y malinaw na ito mga taong ito ay they are not organized. Kasi kung organized yan, dapat, may mga nagbibigay na ng truck dyan na dala. So, meaning, these people ay talagang duminig sa panawagan ng ating Pangulong Duterte. At sige, sis, ibigay, saka imawi mo na lang ibigay. Tika, tignan Yes, ko, ito ha? sis, sa group chat ako, tinatag ko siya. Patid tayo ng pagkain, tubig, pagkain na rin, mamon, o kung ano, Sige. pandesal. To. Si 24 Okay. pieces, 500 ml. Sige, Okay, sige. magpapadala ako. Kukontakin ko din yung mga dating yung mga kinontak ko na nagpapadala ng mga pagkain, mga cheese bread o kung ano-ano pa man. At sige lang. Yeah. Okay. Alright. So sa mga palangga na gustong pumasok na nasa EDSA ngayon, andyan po yung ating StreamYard. Okay? Andyan po, dumadagsa na po ang tao sa EDSA. At yun na nga, magpapadala tayo ng 2,000 tubig o mahigit pa. Maraming mga kaibigan ako na nagme-message. Alright? Okay. Sis, padala ko 500 ml, 2,000. 500 ml. Okay, 500 ml. Okay, Yeah. sige, tignan natin. Dahan-dahan yan papasok, tapos dagdag tayo. Okay. Tignan natin. Okay. So, yan. Alright. So, ayan, sa mga kapapasok lang po, yan po ang mga nangyayari sa EDSA ngayon. Alright. Tignan natin si JM. Ito. Papadala tayo ng mga pagkain. Yeah. Pili kaya ako sis ng Jollibee Burger. Baka masyadong magastos yun, sis. Yung lang, mura lang, at least mabusog sila, sis. Baka mga tinapay, yung malapit tinapay dyan, lang, mga panaderya. Mga panaderya, Kawawa naman yung ating mga kababayan. So sa lahat ng ating mga palangga, ayan. Sige, sis, magsalta ka lang dyan at salta ka muna dyan, sis, at may tawag tayo. Yeah. Correct. Hi, mga kababayan. Sino ang nandyan na? Nandyan sa EDSA ngayon na sorry, kausap ako rin. Sumusubaybay. Bigyan ng leksyon. Sabi ni Coach HO, bigyan ng leksyon si BBM. Good morning, Erlinda Flora. Good morning, Pilipinas. Laban po kayo dyan. Mga kababayan, ingat po kayo. Dito lang po kami, mga OFW. Thank you, mga OFW, sa suporta. Merlinda A. Sabi niya ni Madardo C, mga delata at noodles. Kuya, hindi tayo pwede sa delata at noodles. Wala akong lutuan. So, mas maganda yung instant food na. Yan. Yan. Okay. Okay. Sorry, nag-aasikaso kami para makapagpadalo kami ng mga tubig. Okay, okay mga palangga. Okay. So ito na nga, naalarma na sila at mukhang, tignan natin, may update tayo galing kay JM. Pero wag po tayo patitinag dahil ang
pagpapahayag ng ating sentimiento ay karapatan ng bawat Pilipino. So, tignan natin. Alright, tignan natin ang ating, ito, si Windy Cities of Chicago. Ma'am Windy, pwede kang pumasok. Ayan. Habang kami ay nag-aasikaso, magkwento ka ng iyong sentimiento dyan. Ma'am Windy ng Chicago. Hello? Okay, Ma'am Wendy, how are you po? Ayan, kasalukuyan po nagaganap sa EDSA at ang mga tao po sa Pilipinas ay nag-speak up na. So, kumusta kayo, madam? Hi, Maharlika. This is Jen, Chicago. Jen. I just sent you something. Jen, si Jen. Okay, ako si Ma'am Wendy. Okay, tignan natin Yeah. to. Magaling ko muna. Doon po sa mga gustong mag-help, ayan, nandyan may mga dumarating na help at yung ating email, dyan po kayo mag-email. We will give you info. Okay. O Jen, anong balita sa'yo, Jen? Wala naman. Lagi lang ako nakasubaybay. I just sent you a text, my dear. Okay, Jen.